Masarap tong soya milk na to panghalo sa kape o pwede mong inumin directly. Gawa pala to sa soya. Sabi nila mas healthy ang soy milk kesa sa cow's milk. Di ko alam ang paniniwalaan ko. Pero ang isang sure dyan kapag matamis yan ay iwasan nyo. Dahil panigurado asukal na naman yun. Pinapractice namin magtami time si Mika pero hindi namin magawa yung tinuro ng midwife. Pag siya yung gumagawa ang dali lang pero kapag kami ang hirap, umagang-umaga itinira ko na yung mga house chores namin para hindi namin isipin. Uso dito sa Japan yung tinatawag na futong. Yun yung magsaset ka lang ng kutsyon na higaan sa sahig tapos pagkakising mo ililigpit mo. Though may master bedroom naman kami yung western style pero hindi na namin nagagamit mula na nagkaanak kami. Pagkatapos ko mag-house chores, nag-exercise na rin ako para hindi ko nagawin mamayang gabi. Sa rest in between exercise ay nag-aaral ako ng Japanese, saktong reading lang at memorization ng kanji. Ang pinaka gusto ko talaga sa home gym ay yung magagawa mo yung kahit anong gusto mo. Walang naghihintay sa'yo o wala kang hihintayin at ikalat mo lang yung mga equipment mo, okay na. Hindi naman natin kailangan ng matindihang equipment. Bumili ka lang ng adjustable dumbbells at bench, okay na yun. Pero kung creative ka, hindi naman talaga natin kailangan ng equipment. Pwede natin i-maximize yung calisthenics. Saktong push-up, dips, squats at marami pang iba na magagawa natin na hindi kailangan ng equipment pero mamimaintain natin katawan natin. After ko mag-workout, nakipaglaro ulit ako kay Mika. Pinapractice ko yung focus and attention niya sa mga objects. Ito ang tanghalian namin na luto ng misis ko. Malinamnam siya at hinaluan ko lang ng pepper. Napakasarap. Tinikman namin yung ice cream sandwich na galing Germany. Ang tawag dito ay pari-pari sandwich. Parang cookies yung dough niya, tas may vanilla chocolate filling sa loob. Gustong gumala ng misis ko kaya inilabas ko sila ni Mika. Nakakita kami ng Pinoy bar along the way pero gabi pa siya magbubukas kaya queuing. Nakita rin namin ang Domino's Pizza. Hindi to sikat sa Pinas pero sikat na sikat sa Japan. At andito na kami sa second hand shop. Pumasok ako para tumingin-tingin lang pero wala akong intention bumili. At yung misis kong determinado, she's not playing games. Talagang bibili at bibili siya bago lumabas. Pero ayos lang kasi yung mga binibili naman niya kung hindi para kay Mika ay para sa school. Napaka-selfless ng misis ko kaya isa yun sa mga pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Ang madalas kong puntahan sa mga second-hand shop ay yung mga laruan. Tuwang-tuwa ako kapag may mga anime ako na napapanood dito. Sa mga batang 90s, for sure kilala nyo yan si Kurapika. Habang papasok tong misis ko, nakita ko tong taiyaki shop. Naalala ko dun sa Pinas, may area namin, may nagtitinda ng taiyaki. Kinukombohan yung taiyaki ng mga ice cream at shaved ice. Napakasarap niya kasabay na matamis. Maraming matatanda rito na mga wala ngang anak pero may mga pets. Kaya yung malapalasyong establishment ay simpleng pet shop lang. May pagupit, may cage, may pet food, may accessory at higit sa lahat, may pet hotel. Hay, sana all pet. At natapos nang bumili yung misis ko. Bumili siya ng paint para sa walls ng school. Nag-grocery kami pa uwi at tingnan yung may shortage ng banana. Nung nakaraan lang bigas, ngayon naman saging. Sa sobrang taas ng mabilihin ngayon, wala pa rin tataas sa mga prutas ng Japan. Kakarampot na balot ng grapes ay 2,000 na. Hulaan nyo nga kung anong prutas ang pinakamahal dito sa Japan. I-comment nyo dyan. Mochi pala ang tawag dito. It brings back so many memories sa akin kasi ito yung pinakaunang Japanese food na natikman ko. The best ang combo ng glutinous rice at red beans. Halos hindi ko na malayan, lagpas 2 weeks na pala itong ginagawa natin. Kaya ang lesson for today ay galing kay Rita Bailey. Sabi niya, start wherever you are and start small. Kung minsan hindi natin magawa yung mga goals natin kasi gusto natin perfect muna yung moment. Dapat January 1 or sa Monday talaga, napakarami nating excuse. Pero ang totoo ay hindi dadating perfect situation kasi hindi maubusan ng utak natin ng excuses. Defense mechanism ng utak natin na mag-provide ng excuses para hindi tayo ma-stress o para hindi tayo mahirapan. Ngayong aware na tayo sa ginagawa ng utak natin, pwede na tayo magkaroon ng conscious decision. Ibig sabihin, we can always start small kahit uncomfortable. Kahit mga simpleng goals lang. Sabihin natin isang push-up isang araw, okay na yun. Magugulat ka na lang, nakaka 50 push-ups ka na pala. Yun lang, bye!